So, kamusta po mga Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman na po natin na ito kung marunong tayo analyze, no? At kung updated po tayo, kasi dapat magkasama lagi yun Analyze tsaka updated. Mahirap mag-analyze kung hindi kayo updated, di ba? Magkasama palagi yan. Alam naman po natin na meron po 10 milyong patong si Kibuloy, di ba? Pero 10 milyong si Kibuloy para po kung sino man ang magtuturo para mahuli siya. Okay. So ngayon mga kababayan, ibig sabihin nito, talagang porsigido na po ang ating gobyerno para mahuli na yung pastor na yan. Si Pastor Canor. Pero mga kababayan, no, ito yung kinaiyak ngayon ng mga DDS at saka ni Basti Duterte. Kasi mga kababayan, pakita ko sa inyo, no? So, ito PNP says Davao City Cops reshuffle not politically motivated. So, bukod dun mga kababayan sa mga na-relieve ng mga pulis sa Davao City, meron ulit na 19. Ito nabanggit ko na to kahapon Meron ulit na 19 na mga pulis ang tinanggal at nilipat po ng lokasyon at pati rin po yung hepe mismo ng Davao City. So ngayon mga kababayan, ibig sabihin talaga ito, di ba? Nililinis po talaga ng gobyernong ito yung PNP sa Davao City kasi mga kababayan, kung talagang porsigido po talaga yung Davao City na ipahuli si Kibuloy, nahuli na po yan dapat. Kung si Kibuloy po ay nasa Davao City lang. Di ba? So ngayon, naisip ng ating gobyerno, especially ng PNP, kaya siguro kaya malamang, kaya hindi pa nahuli si Kibuloy kasi sangkot yung mga pulis. So ngayon, ang reklamo ngayon ng mga DDS, politically motivated daw po yung pag-reshuffle ng PNP. So umiiyak ngayon si Baste. So sabi dito, no? So sabi sa balita dito, okay? Ito ay nabalita ngayong araw, okay? So sabi dito, the Philippine National Police on Thursday denied that removal of 19 police. So kung naalala nyo, di ba, meron natang 40 or 35 nung nakaraang buwan ata yon. So ngayon, meron na namang 19. Okay? 19 police station commander. Ito station commander talaga ito. Station commander. Di ba? Teka, lakihan natin. Yan, para mabasa nyo rin. Okay? So sabi dito, no? Commanders in Davao City was politically motivated, contrary to Mayor Sebastian Duterte recent remark. So sabi ni Baste, ngayon galit na galit si Baste. Bakit daw nililipa? Una Baste, PNP po yan. Hawak po yan ng krame. Hindi mo hawak yan. So continue natin. Sabi dito, wala pong kinalaman itong mga reshuffle at transfer ng ibang opisyal dun po sa sinasabi ninyong issue sa EGK. Pati na rin po doon sa perceived influence ng mga Duterte dyan po sa Davao. Sabi nga po ito ni Jean Fajardo. So kayo ba naniniwala ba kayo dito sa sinabi ni Jean Fajardo na walang kinalaman? Kasi mga kababayan, kung walang kinalaman dito, bakit sa Davao City lang? Di ba? So, kasi mga kababayan, no, ito yung ginagawa ng mga public servant natin Kailangan nilang sabihin yung mga bagay na dapat nilang sabihin at kailangan nilang gawin yung mga dapat gawin. So dito mga kababayan, kailangan nilang huliin si Kibuloy. Pero hindi naman nila pwedeng sabihin na kaya namin pinalitan yung mga pulis na yan kasi ihuli namin si Kibuloy. So ito pa yung example ng ganon. Kailangan nilang sabihin yung mga bagay na dapat nilang sabihin para mahuli si Kibuloy. So sabi pa dito, no, continue pa natin. Okay? Davao Region Police Brigadier Nicolas Torre approved the reshuffle, di ba? Okay, of officers to improve their performance, Fajardo told Teleradyo Serbisyo. So, ibig sabihin pala, low performance, no? So, pinili po niyang palitan doon dahil may mga nakita po siyang basehan. Yung iba po dito ay matagal na. May mga nakikita rin po siyang unreported crimes. May mga nakikita din po siya na mataas ang krimen and yet hindi po ito natutugunan ng mga station commander, sabi. Okay. So, sabi ni Baste, hindi daw totoo yun. Kasi daw po, maganda daw po yung performance ng pulis ng Davao. Sabi nyo. pero sa national, hindi. Di ba? So, sabi dito, no, the move is not isolated and police chief in other regions are also reassigning
some other officers, Fajardo added, di ba? So, kung nangyayari man ito sa ibang mga lugar sa Pilipinas, baka sa Davao lang po nababalitaan natin. Di ba? Sabi pa dito, dahil lang po kasi yung Davao, but yung transfer and relief po ng PNP commanders ay tuloy-tuloy, he said. Okay? So, ito ang sabi nga ni Duterte, di ba? Davao City Mayor Sebastian Duterte said Wednesday that the move undermines the hard work not only of these police officials but also of every police personnel who is truthfully fulfilling their mandate that instead of being recognized are being relieved and questioned. So ngayon mga kababayan, kung talagang maganda talaga yung nagiging performance po ng police dyan po sa Davao City, bakit hindi mahuli si Kibuloy? At saka mga kababayan, merong bali-balita mga ka-streetwise, no, na meron pong traidor. Di ba naalala nyo, di ba? Nung June 10, yung iniiyak-iyak ng mga SMNI. Di ba nung June 10, di ba? Pumunta yung PNP, pumunta yung SAP. Di ba? Para huliin si Kibuloy sa Kingdom. Walang Kibuloy na nakita. So ang point ko dito mga kababayan, hindi po lulusob yung mga pulis doon nang walang informante. So, malaki po yung chance po talaga na kaya po walang Kibuloy ang nahuli noong June 10, 2024 kasi nga meron chuchu. So dahil sa meron chuchu, so walang ibang magagawa yung PNP pagsisipain yung mga pulis na nandyan. Siguro para sa akin napaka-fair naman nun. 'Di ba? So ngayon mga ka-streetwise, no, ito po yung mga ito yung mga pangalan. Okay? Ito yung mga pangalan ng mga police po na relieve. Actually, pinalitan lang eh. So, Presinto 1, Presinto 2, Presinto 3, hanggang Presinto 19 ata to. Presinto 20 pala to, no? So, yan, ito yung mga pangalan. So, may copy tayo ng mga pinalitan. So, hindi ko naman sila kilala eh. And then, mga kababayan, ito yung malupit dito. Bukod po dyan sa mga station commander po na pinalitan, pati rin po kasi yung hepe mismo ng Davao City. 3 beses nagpalit sa loob po ng isang araw. Okay. So ito Davao City Police Leadership changed thrice in a day. So ito so yung unang-una kasi si Colonel Rolindo Sugilion. Okay? So ito understandable naman to kaya to pinalitan. 'Di ba? From May to July, May 23 to July 9, no? Kasi po nangyari po kasi yung palpak na paghuli kay Kibuloy noong June 10 sa pamumuno nga ni Colonel pangalan nito, ni Colonel Rolindo Sigilion. Okay? Tapos ito yung malupit. Ito yung Colonel Lito Patay. 4 na oras pa lang mga kababayan na naging hepe nga po ng Davao City, sibak ka agad. 4 na oras pa lang. So, ngayon alam naman po natin, ito yung point dito mga kababayan eh. Bakit nyo kasi, medyo nakulangan ako sa PNP dito eh. Ang ginawa kasi ng PNP, dinestino itong si Colonel Lito Patay sa Davao City nang hindi man lang nila kine-check yung background nito. Itong si Colonel Lito Patay mga kababayan, sakto yung apelyido niya Patay eh. Siya po ay sakot po sa EGK. So understandable yun mga kababayan na itong si Colonel Lito Patay po ay maka-Duterte. Ayan EGK Victims Alarm of Assumption of Tokhang Leadman as Davao Top Cop. PNP, ano ginagawa ninyo? Pero para sa akin, buti na lang pinalitan. Pero syempre, medyo pangit naman na imahe yun na dinistino ninyo nang hindi nyo man lang nire-research yung background. Diba? So, ito yun, sabi dito. What is supposed to be an effort to the Philippine National Police to read Davao City traces of extrajudicial killing prove otherwise as a lawyer representing families of slain victim tag newly installed Colonel Lito Patay as an EGK enabler. Di ba? So palpak. Di ba? So ngayon ang pinakabagong hepe ngayon ng PNP sa Davao City si Colonel Hansel Marantan. So yan, di ba?
So ngayon mga kababayan, ito gusto kong sabihin dito. Si Duterte po nagpapansin. Wala pong magawa yung matanda nagpapansin kasi para sa kanya ito merong video dito pakita ko sa inyo no. Parang nanginginig-nginig na si Duterte dito Oh, tingnan niyo ito Parang ano to Para sila ng anak niyang isip bata no. So ito yung short video po ni Duterte regarding po diyan sa pagpalit-palit nga po ng mga hepe diyan po sa Davao City. Panoorin niyo to Na 3 beses. Sir, ano po yung masasabi nyo na 3 beses pong pinalitan yung director sa DCPO? Nalilito ako. Wala lang, yun lang. Naghanap ako ng ibang mahabang video dito. Ayan lang talaga. Ayun lang, nalilito lang daw po siya. Oh, malito ka. Oo na, malito ka na. Malito ka, may pakialam. Oh. Tapos mga kababayan, ito na. Okay. Okay. So yun mga ka-streetwise no. So ngayon mga kababayan, ang point natin dito. Sa tingin nyo ba no, diyan sa comment section, ano yung reason para sa inyo no? Ano yung reason kung bakit pinalitan yung mga station commander at bakit papalit-palit sila ng hepe ngayon sa Davao City? Kasi kung ako po yung tatanungin po niyo, naniniwala po ako na meron po itong kinalaman para po mahuli si Kibuloy. Kasi kung i-connecta po natin yung mga pangyayari, isipin niyo meron ng 10 milyon na patong kay Kibuloy. So, ibig sabihin ito, 'di ba? Malaki na po yung chance na mahuli si Kibuloy. Yun nga lang, lumilit ulit yung chance na mahuli si Kibuloy kung meron pa mga pulis na makakibuloy sa Davao City. So, and then naniniwala din po ako na malaki din po yung chance na kung sakali man na dumating pa yung ICC po dito sa Pilipinas, at least ito mga pulis po na nasa Davao City po ay hindi po maka-Duterte. 'Di ba? So yun mga kababayan no. So dito po sa 835 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palik na lang po ng video po na to. Diyan po sa Team Replays, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa, 'di ba, sa drama na naman ng mga Duterte. Especially po sa drama nga po ni Baste na ito daw po ay politically motivated. Na well, para sa akin naniniwala naman ako doon kasi ito po ay para kay Kibuloy at saka kay Duterte. O di ba? So thank you mga kababayan, and then next topic po tayo no. So ito pag-usapan natin to.